Maligayang pagbabalik sa Sine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang detective na hinahanap ang pumatay sa kanyang partner na napag-alamang kagagawan ng isang malaking organisasyon. Ang pelikulang ito ay ang Japanese action comedy film na ipinalabas taong 2024 na pinamagatang City Hunter. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa syudad ng Japan, ilang insidente ng mga taong nawawala at pag bumalik bigla na lang nag-aamok na tila hindi na normal, isang misteryosong babae ang humingi ng tulong sa tinatawag na City Hunter upang mahanap ang nawawala niyang kapatid. Ang City Hunter ay isang uri ng private detective na binuo ni Ryu Seiba at ng partner niya na si Hideyuki Makimura, kung saan tumatanggap sila ng mga job request. Kasalukuyan nila ngayong ililigtas ang batang nawawala na si Kurumi. Si Ryu ay may angking galing sa pamamaril maging sa pisikal na abilidad kaya madali niyang napabagsak ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap, ngunit ang problema lang sa kanya masyado itong babaero. Nang ligtas na si Kurumi tumakbo nang makita si Ryu, hinabol nila ang bata na sinusubukang tumakas pero hindi nila ito nahanap. Dumating naman ang backup ng grupo na kumuha sa bata at pinalibutan sila. Napalaban ang dalawa sa mga ito kung saan hirap na hirap si Hideyuki, pero madali lang napabagsak ni Ryu ang mga kalaban sa taglay niyang abilidad. Matapos mapabagsak ang lahat tumalon si Kurumi sa kabilang gusali, sinundan ito ni Ryu pero napunta siya sa ibaba na nagpadulas habang ginamit naman ni Hideyuki ang kotse para sumunod sa kanila. Bumagsak si Ryu sa kalsada sakto namang napadaan ang bata kaya tuloy ang paghabol. Tinawagan naman si Hideyuki ng kapatid dahil may usapan silang kumain ngayon sa labas. Nang ma-corner na nila ang bata bigla na lang may kung anong nangyari sa kanya kung saan tumalon ito ng napakataas na hindi normal sa nagagawa ng tao, dahilan ng matakasan sila nito, may napulot naman si Hideyuki na nahulog ng bata pero itinago niya ito sa partner. Nang susubukan pang habulin ni Ryu ang bata, dumating ang detective na si Negami upang pigilan sila sa pagdudulot ng kaguluhan sa syudad. May grupo namang nagmamasid sa kanila sa malapit at tina-target si Hideyuki. Pinaalis na ang dalawa ng pulis dahil abala sila sa ginagawa nilang investigasyon sa mga nag-aamok. Dumating din si Akitaka ang nakakataas sa pulisya para isama ang dalawa pero pinigilan ito ni Negami. Pag-alis ng dalawa napansin pala ni Ryu na may pinulot si Hideyuki kanina, itinago nito ang totoo at ginawang dahilan ang nalaman niyang isang cosplayer si Kurumi. Hinatid na din ni Ryu ang partner sa date nila ng kapatid niyang si Kaori na kanina pa nag-aantay, dahil balak na niya ngayong sabihin sa kapatid ang totoo na hindi sila tunay na magkadugo. Pag-alis ni Ryu may nakasalubong itong matulin na truck at mayroon siyang napansin, habang sa restaurant masayang nag-uusap ang magkapatid, balak na sanang sabihin ni Hideyuki ang lahat subalit bigla na lang silang binunggo ng truck sa loob ng restaurant. Nakaligtas si Hideyuki sa aksidente ngunit isang lalaki ang lumabas na may kakaiba at pinagtangkaan ang buhay niya, sinubukan niyang lumaban gamit ang nakuhang kutsilyo pero ito ang ginamit sa pagpatay sa kanya habang naririnig ito ng kapatid na takot na takot. Nagawa ding makabalik ni Ryu sa restaurant ngunit naabutan na lang niya ang partner na hindi na maganda ang kondisyon, ibinigay sa kanya ang nahulog ng bata at ibinilin ang pangangalaga sa kapatid bago ito binawian ng buhay. Kinalaunan, may bagong job request na natanggap si Ryu kung saan makikita ito sa istasyon ng tren. Iniimbestigahan naman ng pulisya ang nakuhang video footage sa insidente sa pagkamatay ni Hideyuki pero magkasing tulad lang ito ng iba pa, ang hinala ni Negami isa itong droga ngunit wala siyang patunay. Sa kabila nito hinahanap ni Kaori si Ryu dahil wala itong ginagawa matapos siyang mag-job request sa City Hunter. Gusto niyang mahanap ang pumatay sa kapatid para gumanti pero hindi interesado si Ryu, at pinayuhan lang siyang kalimutan na lang ang nangyari sa kapatid. Dahil dito balak na lang hanapin mag-isa ni Kaori ang pumatay, nagtanong-tanong siya sa mga naroon ngunit muntik na siyang mapahamak, buti na lang dumating si Ryu at nailigtas ito. Kinabukasan maagang nagpunta si Kaori sa bahay ni Ryu upang maghanap ng mga palatandaan ng pumatay sa kapatid. Nakita niya ang mga itinatago ni Ryu na mga koleksyon nitong patungkol sa mga babae. Nang pasukin niya din ang madilim na silid may nakita siyang isang baril, sinabi ni Ryu na baril ito ng kuya niya at pinaputok kung saan sobra siyang asintado. Sinabi niya din kay Kaori na ito ang mundong pinasok ng kuya niya at hindi ito para sa kanya. Lumipas pa ang mga araw na tagpuan na lang patay ang lalaking pumatay kay Hideyuki na madalas nangyayari sa mga nag-aamok.
nandoon din si Kurumi na nanunood sa malapit. Patuloy namang sinusundan ni Kaori si Ryu, pinatigil na siya ng City Hunter pero tumanggi ito hanggat hindi niya tinatanggap ang job request. Dahil dito isinama na siya ni Ryu sa kikitain niyang tao, ang grupo na nakasagupan niya nung una dahil hindi alam ng mga baguhang tauhan na apo siya ng boss nila na si Akucho. Alam pala ng lolo niya na iniimbestigahan ni Ryu ang pagkamatay ng partner, na ikinagulat ni Kaori dahil akala niya wala itong pakialam. May 2 tauhang nawawala ang matanda, ang batang babae sana ang kanilang magiging susi dahil sa lahat ng nawawala siya lang ang nakabalik na hindi nasiraan ng ulo, hinala kasi nilang may nalalaman ito ng nasa likod ng mga nangyayari. Dahil sa pangingialam ni Ryu sa kanila ibinigay na sa kanya ng lolo ang pagpatuloy ng investigasyon, pero binalaan siyang mag-ingat dahil tingin nila halang ang kaluluwa ng mga nasa likod nito. Nang malaman naman ni Kaori ang madalas pinagtatambayan ng bata nagmadali itong umalis para hanapin doon, pinigilan siya ni Ryu dahil hindi ito ganun lang kasimple pero nakita nila doon ang bata. Agaran siyang nilapitan ni Kaori para sana makausap ngunit tumakbo si Kurumi sa takot. Nagtungo ito sa isang disco club na may balak ding dumukot sa kanyang tao. Nang makita ito ni Ryu ginamit niya ang galing sa pagbaril para mailigtas ang bata nang hindi mapansin ng iba. Tumakbo na ang bata matapos itong makatakas habang hinabol naman siya ni Kaori. Nakaharap din ni Ryu ang kasamahan ng lalaki kaya hindi na siya nakasunod matapos magkagulo. Habang tumatakas pa din si Kurumi bigla na lang itong nanghina at nawalan ng malay, naalala niya ang mga ginawa sa kanya nung dinukot ito. Nang magising ang bata nasa bahay na siya ni Ryu, balak sana nitong umalis pero hindi pa niya kayang kumilos. Nagtataka din si Kurumi kung bakit siya sinusundan nila. Sinabi ni Ryu na nakatanggap siya ng job request mula sa ate niya na pinapahanap ito ngunit wala palang kapatid ang bata, na ang ibig sabihin na loko lang pala si Ryu. Inalam ni Kaori kung sino ang dumukot sa kanya pero ayaw itong magsalita. Nang ipakita ni Ryu ang nahulog nito sinabi na ng bata ang lahat na may dumukot sa kanya at tinurukan siya ng kung ano, kinuha niya ang mga ito bago siya tumakas sa kanila para sana magsumbong sa mga pulis. Samantala, ang organisasyong may pakana sa pandurukot sa mga tao ay tinatawag na union. Mahigpit ang organisasyon sa nagkakamaling miyembro at pinapatay ito sa pamamagitan ng pampasabog na nakalagay sa kanilang mga batok. Ginagamit nila ang mga nadudukot para pag-eksperimentuhan. Ang bata lang ang tanging nabuhay kaya hinahabol nila ito para kukumpleto sa binubuo nilang gamot. May nalaman naman si Ryu mula sa detective matapos niyang ipadala ang gamot, na isa itong pansamantalang nakakapagpalakas ng katawan ng tao dahilan ng nag-aamok ang mga ito, pag nawala ang epekto ng gamot ay doon na sila mamamatay. Si Kurumi lang ang bukod tanging nakaligtas kaya target ito ng grupo na hinala nilang hindi basta-basta. Bago pa umalis si Ryu ikinwento ng detective ang nangyaring kaso katulad noon na isang lalaki din ang nag-amok. Binaril siya ng detective kung saan ito ang ama ng partner niya, pero nalaman ng detective na mayroon itong naiwang anak na babae kaya inampun niya yun kung saan ito na ngayon si Kaori. Pag-uwi ni Ryu naabutan niyang nakasuot ng pang-cosplay si Kurumi, dahil naimbitahan siya sa cosplay event ng kumpanyang Lore Cosmetics at gusto niyang pumunta pero kailangan niya ng bantay. Tumanggi si Ryu dahil mapanganib kung lalabas ito, kinumbinsi siya ni Kaori na pagbigyan ng bata at ipinakita ang litrato ng CEO ng Lore na isa palang magandang babae na nagpabago sa isip nito. Kinalaunan sa araw ng event, masayang-masaya si Ryu sa mga nakikita niyang babae. Kilala din si Kurumi ng CEO ng kumpanya dahil iniidolo daw siya nito kaya siya inimbitahan. Maya-maya pa magsisimula na ang event, ipinakilala na si Kurumi sa lahat at ginawa ang character posting niya. May kalaban pala sa itaas at pinagtangkaan ang buhay niya pero napigilan ito ni Ryu. Itatakas na niya sana ang bata ngunit dumating ang babaeng nag-job request sa kanya noon na isa palang miyembro ng union, nakaharap niya ito sa laban kaya ipinatakas na niya kay Kaori ang bata. Paglabas ng dalawa nakita sila ng CEO ng Lore na may kasamang pulis. Ibinigay ni Kaori si Kurumi sa kanila para tulungan si Ryu na kasalukuyan ngayong nakikipaglaban. Akala naman ng mga nanunood palabas lang ang lahat, pagbalik ni Kaori tutulong sana siya ngunit tinamaan ng baril ang hawak niya, hinarang ni Ryu ang sarili para iligtas ito at binaril ang kalaban sa itaas. Ganun pa man patuloy pa din siyang lumaban sa kabila ng tama niya hanggang sa napatulog ang kalaban, tuwang-tuwa naman ang mga nanunood sa akala nilang palabas lang ang lahat. Nang hahanapin na ni Ryu si Kurumi sinabi ni Kaori na pinabantayan niya ito sa pulisya, pero hindi na nila ito makita at hindi niya rin alam ang pangalan ng pulis.
Nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan ang babaeng nakalaban ni Ryu ngunit hindi makontak ni Negami ang kasamahan, bigla na lang din itong sumabog na ikinagulat ng lahat ang nangyari. Si Akitaka pala ay binayaran ng union para dalhin sa kanila ang bata, pero bago pa ito makaalis sumabog ang dala niyang pera dahilan ng ikinamatay din ito. Dismayado naman si Ryu sa nangyari, sinabihan niya si Kaori na wag na ulit makialam dahil nangako siya sa kapatid nitong protektahan siya. Naglabas ng sama ng loob si Kaori nung huling sandaling mamatay ang kapatid dahil wala siyang nagawa. Buo na ang loob niya ngayon na hanapin ang pumatay sa kapatid at ang dumukot kay Kurumi kahit mag-isa niya lang. Nang marinig ito ni Ryu pumasok siya sa loob at nakita ang baril ng partner. Agaran itong naghanda upang ipaghiganti si Hideyuki at iligtas ang bata kasama si Kaori bilang tinatanggap na niya ngayon ang job request nito. Samantala kabilang pala ang Lore Cosmetics sa union bilang ito ang fronte ng organisasyon. Malapit na din nilang makumpleto ang binubuong gamot mula sa dugo ng bata ngunit pinatay ng leader ng union na si Kano ang CEO ng Lore. Dahil tapos na ang papel niya sa organisasyon, pinapatay niya na din ang lahat ng test subject bilang nahanap na nila ang bubuo sa gamot. Patungo na din ngayon sila Ryu sa kumpanya ng Lore matapos niyang malagyan ng bata ng tracker upang masundan ito kung sakaling mawala. Dumaan sila sa kuwebo papasok sa ilalim ng Lore na naiwan pa nung panahon ng digmaan upang hindi mahalata. Natagpuan din ni Negami ang bangkay ng kasamahang pulis at pinaimbestigahan. Pagdating ng dalawa sa loob ng Lore na abutan nila doon ang mga naiwang patay na katawan ng test subject at wala si Kurumi. Naghanap si Ryu sa lugar at nakita ang tila isang laboratorio na walang katao-tao, ngunit bigla na lang nagsidatingan ang mga armadong grupo na naka-full battle gear. Nagpanggap na food delivery si Ryu pero pinaulanan pa din sila ng bala ng mga ito na talagang gusto silang pulbusin. Nang tumigil na ang pamamaril doon na gumanti si Ryu at harap-harapang nakipaglaban sa kanila habang si Kaori naman ang tagabigay niya ng bala, isa-isang pinatumba nito ang mga kalaban gamit ang husay niya sa pagbaril ngunit sobrang dami ng mga ito, pero may naisip na plano si Ryu, pinasunod niya ang mga kalaban habang binuksan ni Kaori ang mga tangke. Isa ding kalaban ang nakasunod kay Kaori, buti na lang nailigtas siya ni Ryu dahilan ng mahulog ang mga tangke at ito ang ginamit niya para mapasabog ang mga kalaban. Matapos nito dumating si Kano na nagtatago sa likod ng bata bilang bihag, kilala nito si Ryu at inalok siyang sumapi na lang sa organisasyon nila na siguradong mapapabago sa buhay niya. Tumanggi si Ryu dahil ang gusto niya lang makuha ang hustisya ng pagkamatay ng partner. Ngunit pinakawala ni Kano ang isa sa likha ng binubuo nilang eksperimento. Nakaharap ito ni Ryu habang tumakas naman si Kano dala ang bata. Isinama niya ito sa itaas patungo sa rooftop kung saan dadating ang sundo nilang helikopter. Pinauna na ding pinaakyat ni Ryu si Kaori dahil nahaharap pa siya sa matinding labanan. Nakasunod sa itaas si Kaori pero mayroong harang na salamin, patuloy namang nakikipaglaban si Ryu sa mukhang halimaw hanggang sa nagawa niya itong mapatay gamit ang nakuhang pampasabog. Dumating din ang mga pulisya sa labas ng Lore ngunit hindi sila makapasok sa loob. May sinabi naman si Kono kay Kaori patungkol sa ama nito na dati palang miyembro ng union na gusto na sanang tumiwalag pero ginawa siya nilang test subject. Ang taong pumatay sa kanya ay ang ama ni Hideyuki na siya naman ang pumatay. Galit na galit si Kaori sa nalaman, pagdating ni Ryu binaril nito ang makapal na salamin hanggang mabutas at lumusot sa kabila. Sinubukan pang gawing harang ni Kono ang bata pero natamaan pa din ito ni Ryu. Iniwan na din siya ng helikopter nang makita ang sitwasyon niya. Gusto sanang ipaghiganti ni Kaori ang pagpatay nito sa buo niyang pamilya, ngunit di niya pala kayang gawin, inawat na lang siya ni Ryu para lalong di na madagdagan ang pinagdadaanan. Ngunit bumalik ang helikopter upang tapusin si Kano, balak niyang isama din si Kaori pero naunahan siyang mapatay ni Ryu. Matapos nito nakapasok na ang mga kapulisan sa gusali, si Kaori at Kurumi na lang ang nakita nila doon matapos umalis si Ryu sa ibang daan. Lumipas pa ang ilang araw bumisita si Kaori sa libingan ng kapatid. Nakita niya ding bumalik na ulit si Kurumi sa pagko-cosplay. Sa huli, napagdesisyonan ni Kaori na maging city hunter habang pilit namang tumatanggi si Ryu na makasama ito. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!